Ayan hello po, good morning mga kapambira, welcome back po sa ating channel. At for today's video ay second part po ito ng reaction video natin sa pagtatanggol po natin kay Mr. King Lux. Opo, hindi po tayo tumatawag ng idol kasi hindi po tayo sanay ng ganun. Si King Lux po isa po sa hinahangaan po natin na isang charity vlogger. At ito pong part 2 na reaction video ni Makagago ay bibigyan po natin ng reaction upang ipagtanggol po natin si King Lux kasi sinusuportahan din po natin to. Alam ko po yung mga supporters natin, ako personally yung mga supporters ko ay sinusuportahan siya. Kaya po kaya gusto ko po siyang depensahan kasi wala pa tayong napapanood na depensa niya dito sa kasi medyo rin po to, nakakaapekto rin po to sa kanya, sa status ng kanyang channel and then sa credibility niya base po sa mga sinasabi nitong si Makagago. At courtesy po ulit kay Makagago, saludo rin po ako sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang pagiging real talk po. Marami po siyang mga tao rin na nire-real talk, pero dito lang po tayo magfo-focus kay King Lux. Opo, dito lang po tayo magfo-focus mga kapambira. Ayan, huwag na po natin patagalin, panoodin po natin itong second part ng kanyang reaction video patungkol kay King Lux. Ayan, banat niya kay King Lux, hindi pala to reaction video, banat niya kay King Lux. Pan-play natin. Ayan. The biggest. Biggest Pinoy corn superstar sa buong Pilipinas. Well, na binago ng kanyang image kasi hindi na daw po siya nagpo-promote ng online casino na walang iba kundi si the biggest Balimbing. Balimbing. Walang iba kundi si King Lux. Palakpakan ang superstar na cornostar na yan. So ito po si King Lux, ang biggest na Pinoy corn superstar. Wala po siyang ginawang ibang content kundi ang tumulong, pero at the same time nabibilaukan po siya kasi ang kanyang trabaho lang ay tumulong. So yun ang content, tutulong, tapos babalik sa kanya yung pera, doble-doble pa. Kunwari mga kahombre ko, ang kanyang kita ay sa isang video ay nasa 100,000. Ang balik po sa kanya ay mga 200 to 300,000. Ang galing, di ba? Ganyan po ang ibig sabihin ng corn stars, okay? Tumutulong pero huwag ka mag-alala. Napakatindi po ng balik niyan. Ang balik niyan ay doble o triple plus. Ayan, dinetail po ni Makagago ng eksakto kung gaano kalaki yung potential income sa vlogging. Sa vlogging, hindi lang po yun sa pagtulong sa vlogging. Kasi may mga content po, halimbawa, real talk po ito. May mga content po, halimbawa, nag-flex ka ng pinapagawa mong bahay. Gumagastos ka sa bahay mo and at the same time, yung ginagastos mo sa bahay mo is pwede mo ring mabawi. Real talk po yun. Pwede mong mabawi, pero hindi po yun gumagana sa lahat. Gumagana lang po yun sa mga sikat na katulad po nila. Sa mga maliliit na content creator, gumastos ka ng gumastos. Pag wala sa'yo nanood, pag kunti ang nanood sa'yo, hindi ka makakabawi, mababaon ka. Yung pong sinasabi ni Makagago is possible income ng isang sikat na content creator. Possible po yun. Kahit gumastos nga naman ng 100,000, possible na babawi. Kapag ganon kalalaki ang mga views, kapag nagustuhan ka ng mga tao, kapag sinuportahan ka ng mga tao, yun po ang balik nun. Pero hindi po yun applicable na sa lahat in general na kapag tumulong ka at gumastos ka ng malalaki, automatic ganon na kaagad ang makukuha mo. Hindi po yun ganon. Hindi po yun applicable sa lahat. Applicable yun dun sa iba, sa mga sikat na nakikita nyo nagbi-million views bawat uploads. Sure po yun. Yung sinasabi niya is accurate po yun na ganon ang possible income. Yung million views bawat uploads ay sureable po yun. Walang mintis po yun. Tapos marami pang platform na ginagamit. So sureable po yun na ganon po talaga kalaki yung possible income. Sige, tuloy natin. Napakalalang followers plus
napakalalang kita, for Okay. sure. Now, umamin siya, mga kahombre ko, na siya daw ay nagpo-promote ng online casino back in the day. Nag-state siya na simula daw November 2022, nag-promote daw siya ng sugal 16 times sa kanyang channel. Okay. At napansin niya daw na kumakagat yung mga tao, lalo na sa tinatawag niya na cash giveaways. Okay. Kasi yun nga daw lagi ang simula ng kanyang mga video. Kasi magbibigay ako ng 20K sa mga magre-register, etc. Okay. etc. Tumigil na daw siya. Kasi masama daw yun. Okay. Masama daw mag-promote ng online casino. Kaya daw niya ginawa ang pagpo-promote ng sugal, mga kahombre ko. Kasi hindi niya na daw kaya ang expenses niya, expenses ng team niya, na kanyang mga pinaggagawa sa kanyang mga content na pamimigay. Bibigyan kita ng magandang lesson today, King Lax. Bakit ka tutulong sa iba kung kahit sarili mo hindi mo kayang tulungan? That's my question. Okay. Napapaisip ako sa isang bagay lang. As he said before, ito daw yung kanyang dream job, yung pagiging pulubi. Meron siyang mga binibitawan na mga salita na malaman. Kung talagang babasahin mo ng ayos yung kanyang intensyon, mapapansin mo, mga kahombre ko, na wala pong maganda sa kanyang intensyon. His only intention ay magbigay ng content na tumutulong siya. Tapos, ang balik sa kanya ay napakalaking pera. Because this is a job for him. Imagine niyo po, yung kahihiyan na nakukuha ng isang individual na ginagamit niya sa video. Kung saan binibigyan niya ito ng pera dahil kaawa-awa ang buhay, etc. etc. Naparaming views usually na mga ganyan tulong. So now, mga kahombre ko, tinulungan. Ayan, stop tayo dyan. About po kasi dun sa kahihiyan, ano? About po dun sa kahihiyan, ako po for sure, kasi ako ginagawa ko po yan eh. Hindi po talaga lahat ng mahirap ay pumapayag na i-video mo lang ng i-video. Yung iba po talaga dyan, meron din po silang iniisip na, yun nga, word na kahihiyan para sa kanilang sarili. Sabi nila, okay lang ganito yung kalagayan namin, basta ayaw nilang makita pa ng mas maraming tao. Meron din man nagsasabi na, ayaw po namin magpa-vlog, tulungan nyo na lang po kami. Okay. Yung iba naman po talaga, volunteer nang lumalapit sa mga vlogger. Yung iba, volunteer na nagchat-chat sa mga vlogger na, Brother Jose, tulungan mo kami, i-vlog mo na lang kami, di ba? May mga ganon. And yung kay King Lax, siguro naman, for sure, halos parehas lang po kami ng, hindi halos parehas. Yung ganong senaryo, sa tingin ko naman, ay medyo may pagkakaparehas yung mga senaryo kung paano na i-vlog yung isang tao. Bukod doon, meron siya kasing ginagawang social experiment na naghahanap talaga siya ng talagang deserving na tao na matutulungan. Okay? Plus, meron pa siyang scouting, naghahanap talaga siya, at kaya makikita niyo sa kanyang mga content is deserving talaga yung kanyang mga natutulungan. Ngayon, yung kahihiyan na sinasabi ni Makagago, kung merong permiso yung tao, kung meron pong permiso yung tao na yun yung naisip niyang paraan, yun yung naisip nating paraan para matulungan. Kasi ganito po yung ganito po yung system ngayon. 'Di ba? Kahit nga po sa government, may mga documentation pa yan eh. 'Di ba? Pipicturean ka pa niyan, may documentation pa yan kahit sa ang agencies. Pag may mga assistant, may documentation yan. Dahil sa reporting. Ngayon, itong video, itong vlogging is, yun nga, win-win situation. So, kung pumayag po yung tao na yun, hindi niya iniisip yung kahihiyan. Hindi niya iniisip. Nga lamang, meron pong iilang tao talaga. Ngayon, kapag kumontra yung isang tao, doon papasok yun. Huwag mong piliting i-video, huwag mong kamerahan, huwag mo nang i-vlog. Ngayon, kung meron namang tao talaga nag-volunteer na, hinanap nila, halimbawa, na-scout nila, hinanap po nila, pumayag. O, di ba? Pumayag na, okay lang po na ma-vlog kami. Kasi ito naman talaga yung totoo namin kalagayan. Hindi po lahat ng mahirap ganon. Yung ibang mahirap talaga, tanggap nila lang ganon sila. So, kung yun lang yung paraan, para matulungan sila, why not? Diba?
It's a matter of ano lang yan eh, parang, kasi, halimbawa dito sa barangay, naghihirap ka. Alam naman ng buong barangay, naghihirap ka eh. Alam naman eh. So, parang pride na lang din po kasi yun. Pero, ang pinag-uusapan lang po doon, pumayag ba yung tao o hindi. Hindi na po doon pinag-uusapan yung kahihiyan kasi kung pumayag naman po yun, wala po tayo magagawa doon. Hindi mo na pwedeng questionin yung kahihiyan kasi silang mga tao naman, lalong-lalo na yung mga napapabahayan. Aba, laking pasasalamat po niyan. Laking pasasalamat po niyan. Kung isa kang ordinary yung mamamayan, yung iba tumanda na, hindi pa nagkaroon ng sariling bahay. Hindi pa na konkreto yung bahay niya. Diba? Pero dahil po sa mga gantong sistema, yung iba nagkakaroon ng instant bahay. So, yung pong mga mahihirap na katulad namin, hindi na po namin iniisip yun. Ako po naka-encounter na po ako ng ganyan, na meron po ako na-vlog na talagang sinabi niya, meron pong kapatid na nag-upo sa akin, sabi niya, Brother Jose, tigilan mo na yung pag-vlog doon sa kapatid ko kasi galit pa nga sa akin eh, sabi niya, hindi daw matutumbasan ng tulong yung kahihiyan na sa pamilya niya. So, ang ginawa namin, nag-usap kami, sabi ko, sige po, i-delete ko na lang po yung video. Tapos, pero hindi po lahat ng tao ganun yung idea. Yung perspective na po yan, para po yan sa inyo, sabi ko nga nung nakaraan, bilang mayaman siya, bilang hindi niya naranasan. Pero kaming mga mahihirap, diba? Kaming mga mahihirap, hindi naman lahat ganun eh. So, hindi man namin tinuturing na kahihiyan yun kasi alam naman namin sa sarili namin na mahirap talaga kami. Diba? Hindi naman po kahihiyan palagi yun eh. Kasi aminado naman tayo. Pag tanggap namin yung sarili namin, tanggap namin yun. Kung ganun yung status namin, tanggap namin yun. Acceptance lang po ang kailangan dun. Hindi na po kahihiyan ang pinag-uusapan dun. At yung mga natulungan, diba, laking pasasalamat po nila na nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon ng puhunan, lalo na po dun sa ganito kalalaking vlogger na talagang libo-libong, daang-libong ginagastos. Kaya nagtataka po ako, pwede ka rin, sa totoo lang, si Makagago, marami pong dyan, pwedeng batikusin, bakit si King Lax pa? Tuloy natin. Ang next na ganap niyan, meron yung mga pamilya. So, mga pamilya niya na, syempre, ang dami magtatanong sa pamilya, pinabayaan niyo na pala si ganito, pinabayaan niyo na pala si ganyan, napanood ko dun sa video ni King Lax. Kita niyo yon mga kahombre ko? Ayan yung isa sa mga kahihiyan na hindi kayang bayaran ng pera. Ayan, tama yung po. dignidad ng isang pamilya. Ayan, nabanggit ko na po yan. Nabanggit ko na, nauna na pala ako. Nangyari po talaga yan sa akin, may nangyari pong ganyan. Pero kung yung isang pamilya na yon, kung merong ganyang sinasabing kahihiyan, di tulungan nila yung pamilya nila. Diba? Magtulungan sila. Magtulungan. Diba? Meron pa ako na-vlog na isang pamilya, parang nagkaroon sila ng initiative. Sa halip na batikusin, sa halip na magalit sa akin, nagkaroon sila ng initiative na asikasuhin nila yung pamilya nila. May ganon. Pero hindi ka dapat magalit kasi tinutulungan. Walang masama po sa pagtulong kahit kailan, walang naging masama sa pagtulong. Ganto kasi yan, King Lax. Uulitin ko sa'yo. Magpayaman ka muna sa sarili mo bago ka tumulong sa iba. Kasi walang point lahat ng sasasabi mo o pinaggagawa mong aksyon kung wala ka pang napatunayan sa sarili mong tao. Ito po, yung same context lang din ito nung nakaraan, yung kahapon. Na magpayaman muna. Wala pa daw napatunayan. Sa tingin ko, mas marami itong napatunayan. Mas marami siyang napatunayan sa kanyang ginagawa kahit hindi pa siya bilyonaryo na masasabi. Diba? Mas marami siyang napatunayan dahil dun sa proseso na kanyang ginagawa. Diba? So, hindi po natin dapat questionin yun. Kasi kung ganyan po ang mindset ng lahat, magpapayaman muna ako, salungat nga po yun dun sa biblical na sinasabi na
ang mga mahihirap, hindi mauubos yan sa mundo. Hindi yan mauubos. Kaya, dapat daw ay maging bukas palad. Utos po yun. Dapat ay maging bukas palad tayo sa kanila. Oh. May sinabi ba doon na magpayaman ka muna? May sinabi ba doon na kailangan bilyonaryo ka muna? Hindi. Ang sinasabi po doon, kung mayroong naghihikahos, maging bukas palad ka. Tuloy natin. Kung tumulong, make sure na billionaire ka na. Hindi diba? nag-i-struggle ka Billionaire? pa sa buhay. To a different... Yan. So, yung sinasabi ko na billionaire, yung sinasabi ko kahapon na billion, kailangan billionaire ka na. So, sinabi rin po niya dito, yun talaga yung nasa isip niya na bago ka tumulong, bago ka mag-charity, bilyonaryo ka dapat. Parang ang labo po nun. Kailangan bilyonaryo ka bago ka mag-charity. Sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga Pilipino na katulad natin, nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng ng kawalan, tapos medyo nakaangat-angat sa buhay, alam natin yung pakaramdam na yun. Kaya yung pag nakakakita tayo ng mga nangangailangan ng tulong, kinukurot yung puso natin. Saka yung mga tao na dumaan sa ganong kalagayan, meron niyang disiplina, meron niyang lesson na natutunan sa buhay, meron niyang pinalakihan ng mabuti, pinalakihan ng magulang na maging matulungin ka, anak, ganito, ganyan, ganyan. Diba? Kaya po yung mga tumutulong na hindi bilyonaryo, wag niyong questionin kung tumutulong na hindi bilyonaryo. Mabuti nga tumutulong eh. Paano pala yung mga tumutulong, hahadlangan mo na. Parang ang pangit po na yung mga tumutulong kahit hindi bilyonaryo, hinahadlangan nyo. 'Di ba? Eh yung minsan nga life saving na po yung nangyayari doon sa iba eh. Oh. Di nyo alam, huling kain na pala nila yun, natulungan. Oh. So hindi parang out siguro yung nasasabi niya dito, parang out of lang kasi, parang dahil lang gusto lang niyang questionin yung pagtulong ni King Lax, dahil lang gusto lang niyang questionin yung pag-vlog ni King Lax. Pero yung pagtulong hindi dapat questionin yun. Yung pagtulong sa tingin ko hindi dapat kine-question yun. Yung si King Lax, kung kine-question niya yung strategy na ginagawa ng King Lax, pwede, pero yung pagtulong wag na. Huwag na natin questionin yun kasi kahit kailan hindi naging mali ang pagtulong. Tuloy natin. Content and makikita mo na babagsak ka. Exactly. Tulad ng ibang Pinoy corn stars. Turned into online casino gambling influencer. Hindi mo na rin maibabalik, King Lax. Lahat ng iyong pasensya, lahat ng iyong pagsosorry sa mga tao. I-explain ko to sa inyong lahat ngayon. Kasi nakasira ka na ng pamilya. Ngayon, uurong ka. Ayan. So, si King Lax, nag-release po siya ng video na nag-promote daw siya ng sugal dati. Tapos, ngayon, nag-quit siya. Kaya sinabi siyang quitter. Sinabi ni mga gago na quitter siya. So, para sa akin po, si King Lax siguro nagkaroon siya ng conviction, nagkaroon siya ng konsensya sa kanyang sarili. Dumating sa point ng buhay niya na nagkaroon siya ng conviction sa kanyang puso na kukonsensya na siya na yung mga tao napapansin niya, nalululong na sa sugal, saka siguro may nakapag-advise din sa kanya. Di natin alam. You never know, may nakapag-advise din sa kanya na, bro, itigil mo yan ganyan kasi hindi maganda yan. Oh. At yung ginawa niyang yun, yung step niya na yun, is good thing yun. Pati iba naman yun. Ka-question pa ba yun? Nag-decide na nga yung tao na gumawa ng mabuti. Nag-decide na nga yung tao na mag-move out dun sa ganong galawan. Nag-decide na nga siya. Questionin pa natin yun. Mali pa rin ba yung ginawa niya? Pero alam naman na po nating lahat talaga na mali talaga ang sugal. Ngayon, pati ba naman yung pag-quit niya, mali pa rin. Pambihira naman. Si King Lax, kung meron po siyang advisor na nag-advise sa kanya na mabuti yung advisor mo. Tapos yung konsensya niya, mabuting tao. Kung sa konsensya lang niya, kaya siya nag-decide ng ganun, ibig sabihin may kabutihan talaga yung kanyang kalooban kung dahil lang sa konsensya niya. Diba? O dahil lang ba sa ang dahilan niya dito, ang dahilan niya sa pag-quit sa sugal, ano bang dahilan niya?
Ano bang dahilan? Hindi ko pa napapanood ng full video yung nirelease niyang video na yun. Ito pa lang yung ano ko, ito pa lang yung nauna na nga to, yung reaction video na ito ni Makagago about dun sa sugal na video na yun eh. Oh. Ano bang dahilan doon? Ano bang dahilan? Comment nyo nga po ano bang dahilan nung ano talaga yung main reason ng King Lux. Hindi ko pa hindi ko pa nagagrasp yung niya, yung essence nung pag-quit niya. Kasi hindi ko man tinapos pa yung video noon. Ito pa lang yung natatapos ko. It's a big mistake. Oh, Hindi big rin mistake masama bro. anyway na ikaw ay magpakumbaba, humingi ka ng pasensya sa mga ginawa mo, sa mga nangyari sa'yo. Pero ang tawag dito mga kahombre ko ay hypocrisy. Hindi siya katanggap-tanggap. Alam mo kung bakit? Kasi nakinabang ka. Isa pa na sinabi niya mga kahombre ko sa video niya ay ito. Siya daw ay consistent daw. Ang kanyang 1 million, 2 million views. Nagreklamo pa siya. Anong panirata, ma'am? May commercial. Nagreklamo pa daw si King Lux. Tapos yung pag-quit niya is hypocrisy. Yung pag-sorry niya. Dahil nakinabang naman. So, kailan naging ang pagsusorry magiging hypocrisy lang siya kung nagsusorry ka pero ginagawa mo pa rin. Diba? Pero nakita nyo ba na nag-promote ulit siya ng sugal? Ang pagsusorry na ginagawa mo pa rin yung isinori mo, yun ang hypocrisy. Pero kung hindi na niya ginawa yun, ibig sabihin, seryoso siya dun sa kanyang paghingi ng sorry. Although sinasabi nga niya na nakinabang saan? Dun sa pera, sa bigayan, dun sa pag-promote, di ba? Anong ginawa naman doon ng King Lux? Sinasabi niya na ginagamit daw niya yun sa pangtulong. Ba? So, parang nakakapaisip lang bakit ba pati yung pagsasorry niya, hypocrisy pa din. Malupit yun. Malupit po yun yung pagiging pagsasorry na nga ng King Lux, yung nagkaroon, ibig sabihin, mabuti talaga yung kanyang kalooban, di ba? Nagsorry siya. Medyo mahirap po yun. Medyo mahirap yun. Nagsorry siya dun sa kanyang ginawa. Tapos yung pera naman daw na ginamit niya, na nakuha niya dun is ginamit niya sa pagtulong. Good thing naman yun eh. Ang mahalaga dun, tumigil siya. Yun ang mahalaga dun. Tuloy natin. Since nahawakan na daw nung Meta yung Facebook, nagbago na daw yung takbo. So, hindi na daw ganun kalaki ang kita niya. Kaya kinailangan niya talagang mag-online casino. Bilang ako, promoter din ako na malulupit na mga sugal. Never ko yan tinanggi. Up till now, nagpo-promote ako ng sugal. Pero mapapansin nyo, hindi na ako nagpo-promote ng online casino. Isa na lang. Talpakan na lang ang pinopromote ko ngayon. Huwag nyo kakalimutan. Ayan, talpakan. Hindi pa po nawawala. Ayan, nagpo-promote siya ng talpakan, tapos nagpo-promote siya ng talpakan, tapos kine-question niya yung pag-quit ni King Lux, yung pagsusuri ni King Lux. So, ang gusto mo, parang ang gusto niya na manatili na nasa bad side si King Lux. Parang ganun ba? Huwag ka na magpakabuti, magpakasama ka na lang. Kasi hypocrisy yan. Magpakasama ka na lang at for the rest of your life, magpakasama ka na lang. Huwag ka na magpakabuti. Kasi pag nagpakabuti ka sa mundo, sa social media, hypocrisy yun. So, parang 'di ba, sobrang sama ng influence, sobrang sama po ng ng datingan sa mga tao nakakapanood, sa mga kabataan. Huwag ka na magpakabuti, men. Hypocrisy lang 'yan. Magpakatotoo ka na lang, 'di ba masama ka naman? Huwag ka na mag-quit diyan sa ginagawa mong kasalanan. Ituloy mo na lang 'yan kaysa naman hypocrisy. 'Di ba? Mamasamain pa yung pag-i-strive mo, pagpipilit mo na magpakabuti, mamasamain pa ng mga tao. Yan po ang masamang impluwensya. Kaya po, hindi lahat talaga ng mga influencer, masasabi natin good influencer. Kasi nagpapakabuti ka na nga sa social media, pipilitin ka pa rin, ay wag mo nang gawin yan kasi kahipokrituhan yan. Huwag ka na magpakabuti. Parang ganun po yung term na sinasabi niya. Parang ganun po yung ibig sabihin. Kasi gumagawa na nga ng mabuti, nag-step up na nga si King Lux para makalis doon sa ganong sitwasyon, mamasamain pa din, di ba?
So, napaka-bad influence po talaga ng, ng ganitong galawan. Ang malupit. Ayan o. Nasa baba, pin comment, Oh. try nyo lang, register tayo. Diba? Piso lang. Piso Per lang, months oh. pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Ah. Meron o wala. 1 to 2 million views. Okay. So, ibig sabihin mga kahombre ko, nakatingin lang talaga itong tao na ito sa views. Okay. Sa views lang siya mga kahombre ko nakatingin. Nakatingin siya sa 1 to 2 million views. Ibig sabihin nakatingin siya sa revenue. Now, Okay. paano mo masasabi na ikaw ay isang humanitarian? Na ikaw ay isang charity vlog? Kung Okay. nakatingin ka sa return nung video mo. Hindi ka isang humanitarian or charity vlog. Kung tinitingnan mo na agad yung views mo. Kaya naman mapapansin Diba? Lahat naman ng vlogger lahat naman ng content creator nakatingin sa views, nakatingin sa revenue. Huwag nang tayo. Diyan tayo magpapasok sa hypocrisy kung hindi ka kahit naman ikaw, kahit naman sino, kaya ka di ba? Diyan papasok yung hypocrisy na hindi ka pala hindi ka pala tumitingin sa revenue, hindi ka pala tumitingin sa views mo. Kaya nga, di ba, pinapaganda mo rin yung content mo kasi gusto mo tumaas yung views mo. Kaya nga, nagsiship ka rin ng mga content, naggagawa ka ng iba't ibang mga content kasi gusto mo, umangat din yung views mo, umangat din yung revenue mo. So, yeah, hypocrisy yan, papasok yan sa hypocrisy kung na si King Lux pala, sasabihin niya, hindi ako tumitingin sa revenue, hindi ako tumitingin. Kailangan yun kasi imagine nyo naman, nakikita nyo naman po mga kapambira. Tingnan nyo naman kung paano siya mag-content. Isang content lang, isang video lang po yun ha, daang libo ng ginagastos. I-compare nyo dun sa iba. Isang video lang, di ba? Bago maubos yung binigyan na nga ng sponsor ng daan-daan libo, hindi pa rin nagagamit. Di ba? Si King Lux, kakaiba po yun. Kaya solid na solid po talaga tayo dun. Kasi, imagine that, one content lang, one video lang, 100,000 ang gastos. Compare dun sa ibang charity vlogger na sa akin po, real talk lang, pati sa akin. Diba? Ibang-iba po talaga. So, nagtataka po ako, bakit si King Lux pa? Ang dami naman. Bakit si King Lux pa? Siguro takot ito dun sa iba. Bakit si King Lux pa tahimik lang si King Lux, hindi nagre-react, hindi sumasagot. Ang bira yan. mo yung mga yan, mga kahombre ko. Oh. Ang gagawin ng mga yan, tutulong, tas may napakasaklap na background music. Yung pag sobrang lungkot, with matching iyak, with matching scripted, mga kahombre ko. Sobrang tindi ng scripted. Okay. Kukuha sila ng tao, sasabihin nila, look, babayaran kita ng ganito, pero kailangan mo mag-acting. Ganyan, sobrang halata, mga kahombre ko. Sobrang halata yan. Makikita nyo yan sa mga corn stars na to. Si King Lux naman po, napansin ko sa kanya, hindi naman po masyadong madrama yung kanyang content na kung mapapansin po natin na katulad dun sa ibang mga vloggers na yung bang ang bilis mag-ship ng emotions, iiyak ngayon, maya-maya tatawa, tapos yung intro pa lang, drama na talaga. Diba? Kay King Lux, hindi naman ganun eh. Hindi naman po masyadong ganun. Saka na-observe ko po yan, nasa vlogger din, kaya nga po yung editing ko, hindi ko na masyado pong kasi minsan, meron po akong may nag-viral po akong videos dati na pinaganda ko yung simula ng video. Pinaganda ko yung drama, may kunting background music. Pinaganda ko. Click po yun. Nagki-click po yun kasi yung first 1 minute ng videos mo, pag nahook mo yung audience, alam niyo yan bilang vlogger, pag nahook mo yung audience, yung retention ng viewers, ibig sabihin nun, magandang performance dun sa video mo, maganda yung video mong nirelease, ibig sabihin, recommendable po yun. So, magbabiral yung videos mo. Kaya po talaga, mapapansin po ninyo sa mga vloggers, yung first 1 minute ng videos niyan, may voice over yan, may konting intro, may drama, pinapakita na dun yung parang climax na nangyari dun sa para yung audience mahook, para yung retention ng viewers tumaas, so ang tendency tataas din yung recommendation. Yun po ang purpose nun. Yun po ang purpose nun, hindi kung ano pa man. Yun po talaga ang purpose nun. Sa umpisa pa lang makikita nyo na po yun. So kay King Lux, observe ko, hindi man po ganun kadrama yung sa kanya. May mga po yung sa kanya, parang chill, thrill, parang thrilling yung niya, yung kanyang mga content, di ba? Hindi po palaging iyakan drama.
kakaiba po yun sa kanya sa mga charity vlogger. Hindi po palaging drama yung makikita nyo. Yun po yung napansin ko sa kanya. May pang-donate siya ng kalabaw sa Okay. ibang tao. Tumutulong siya. Tapos, manghihingi po siya ng donation Ayan. ng sasakyan pick-up truck. Kung inipon mo na lang yung pinamigay mo dito sa Ayan. tao na ito, King Lax. Ayan. Kine-question niya yung nag-manifesting siya, yung katulad nung kahapon ng sponsor daw ng truck. Humihingi daw ng truck pero namimigay ng kalabaw. So para po sa akin sa tingin ko lang marami po yung supporter si King Lax. Marami rin po yung sponsor sa tingin ko. Kasi ako nga po may mga sponsor kalit-liit ng channel ko. How much more si King Lax? Sa tingin ko marami po yung mga taong nakaback up sa kanya na anytime kapag humingi siya ng tulong, kayang-kayang gawin yun. Kaya siguro nakakapag-post siya ng ganun. Kasi alam ko, sa analyzation ko po si King Lax, kami ngang maliliit na vlogger, merong mga taong sumusuporta at salamat po sa inyo kasi may mga taong sumusuporta. How much more si King Lax? Ang daming tao nakapalibot sa kanya, ang daming nakafollow sa kanya, ang daming nakasubscribe sa kanya. 'Di ba? So kung kayang gawin yun ng mga supporter ni King Lax, wala na tayong pakialam doon. Kung 'di ba, hindi mo na kasi kahit gaano ka po ka yaman, kung wala kang sistemang gagamitin, mauubos po ang pera mo. Mauubos ang pera mo. Si Manny Pacquiao nga Alam ko si Manny Pacquiao mabait, matulungin. Pero kung bakit siya lumalaban hanggat kaya niya. Kasi yung pera niya, pag tinulong niya po yun ang itinulong lahat, mauubos po yun. So para meron pa siyang maipantulong sa mga susunod na panahon, nagtatrabaho pa rin siya, di ba? Nagtatrabaho pa rin siya. Kailangan pa rin niya magtrabaho kasi nga marami siyang tinutulungan, maraming taong umaasa rin sa kanya, marami siyang plano sa komunidad, di ba? So yung tao na nagtatrabaho pa rin, meron pa rin siyang sistemang ginagamit. Marami rin mga taong nakasuporta sa kanya. So kung kay King Lax may mga taong sumusuporta sa kanya, wala tayong pakialam doon. Di ba? Kasi sa amin nga po mga maliliit na vlogger, sa aming mga maliliit may mga sumusuporta at grabe po ang pasasalamat namin doon. Kasi kung wala nga sila, wala rin po kami. Kung kay King Lax, sigurado po ako maraming sumusuporta doon. Oo, maraming nasa likod no na talagang nakaback up sa mga expenses na ginagawa niya sa content. Diba? Saka deserving naman talaga yung kanyang mga tinutulungan. Unlike po dun sa iba talaga. Hindi mo na siya binigyan. Yun na lang mga pinaggagawa mong content, pinambili mo ng mga kagamitan, tapos inintay mo na maging maayos ka sa buhay mo, tapos saka ka tumulong sa ibang tao. Di sana mas okay, di ba? Kaso wala. Negosyo. Yung content nga yung yung charity nga yung content niya yun yung gusto niyang content para maraming makinabang. Kaysa naman ang gawin niyang content, walang kabuluhan. Di ba? Kasi daw, ano daw? Show kasi to sa'yo. This is a business for him, mga ka-hombre ko. This is not about helping. This is a business. He's always waiting for return of investment. Sa kanya mismo nanggaling. Kasi lagi niya sinasabi na, parehas lang din naman po yan pwede rin mo na sabihin na, sabagay, inamin mo rin naman na may mga videos kasi ako napapanood na sinasabi niya na dito tayo nagkakapera sa ginagawa niyang content. Business din po yan. Lahat po ng nandito sa mundo, business po yan. Lahat ng nandito sa mundo, business po yan. Lahat ng, kahit nga sa, business po yan lahat. Aminin na natin, lahat po na nakikita ninyo, tindahan, lahat na nakikita nyo dyan, kalsada, di ba? Kalsada, tindahan, kainan, business po yan lahat, foundation, tumatanggap din po yan ng mga donation, nagpapasahod po yan, business din po yan, kasi maraming taong umaasa din, may mga pinapasahod, business po yan lahat. Mga departamento, business din po yan, alam niyo po kung bakit, merong mga farmer, merong mga, diba, business po yan lahat, pinupunduhan, lahat po ng nasa palibot natin is business.
Business yan lang. Aminin na po natin, lahat po ng kibo natin dito sa mundo, business po yan. Oo, hindi po tayo nabubuhay nung unang panahon na ang bawat kibo natin ay, halimbawa, ang pinagsisikapan lang ng tao, pagkain, makakain ka lang sa buong maghapon, okay na. Okay na ang buhay. Ngayon, hindi po ganun. Kasi, umiikot po sa pera. Umiikot sa pera. So, kung walang pera, walang business. Kasi ano lang pagkain lang. Maraming pwedeng pagkain dyan sa barter nga lang. Barter business pa din. Diba? Pero kakaiba kasi ngayon kasi puro pera na po ang pera ang kailangan ng tao ngayon. Pag may pera ka, marami kang pagkain. Lahat ng services, pera ang equivalent. So, business po lahat. Kahit yung ginagawa ko ngayon, yung ginagawa niya, business po yan lahat. So, kung question natin si King Lux dahil business lang yun. Business ang turing niya sa niya, ginagawa niya. Yun yung gusto niyang content mas makabuluhan. 1 million, 2 million. See? Ibig sabihin, nakatingin po siya sa kikitain ng video. In fact, do you guys believe na sa sinabi niya na ang revenue niya sa Facebook at sa YouTube ay straight lahat napupunta sa tulong? Definitely no, mga kahombre ko. Paano magiging totoo yan? Paano ka gagalaw kung wala kang kinikita? Sa'yo na mismo nanggaling, see? Ikaw mismo ang nagbaon sa sarili mo by doing this type of video. GG na! Tapos na, mga kahombre ko. Dapat, instead na... Nasabi ba niya na lahat? Doon po, sasablay talaga doon. Pag lahat, sinabi mo, lahat ng kinikita mo, pupunta doon. Napaka po noon. Medyo questionable po talaga yun. Kasi, yung effort mo, paano makukompensate yung sarili mo? Opo, medyo siguro nagkamali siya dito, si King Lux. Pero ganun talaga, nagkakamali ang tao. Pero yung, nakita ko naman yung pagiging galante po niya talaga sa kanyang content. Bihira po ang ganitong content creator, magko-content ka. 'Di ba? Kaya nga yung iba mas minamabuti nila na mag-content lang tayo sa sarili natin. May mga papanood po tayo, sumisikat. 'Di ba? Nagfe-flexing ng lahat ng mga napuprovide nila sa lahat ng sarili nila, bahay, kotse, lahat, etc. etc. Ba? Tapos kumikita pa tayo mga Pilipino, inggit na inggit. Yung mga manonood, inggit na inggit. Sinusuportahan, di ba? So, kung kay King Lux, deserve po niya yun. Kung sumahod siya ng malaki, malaki rin naman ang ginagastos niya di ba? Malaki rin ang ginagastos niya. Malaki din po ang kanyang ginagastos. Sobrang laki talaga po ng gastos niya sa bawat content na nare-release niya. Kasi hindi siya nagre-release ng mga basta-bastang content lang. Yun po ang na-observe ko sa kanya. Kaya nga po madalang yung upload niya Kasi ayaw niya mag-release ng putyo-putyong content lang. Yun yung napansin ko. Mag-acting ka ng ganyan. Sana inayos mo muna yung sitwasyon mo. Sana inayos nyo muna na maging ayos kayong lahat. Hindi yung maghihintay ka na magkadaletse-letse yung providence of life mo. Kakaiba kasi ito mga kahombre ko. Yung utak niya, pinipilit niyang ipakita sa mga tao. Lalo na mga kahombre ko sa mga Kabisayaan. Yung mga Kabisayaan na mga Pinoy from Visayas, mas madali po silang mauto kaysa sa mga taga Luzon. Yan talaga. Parang discrimination naman na yata po yan. Yung mga taga Visayas daw, mas madali daw mauto kaysa sa mga taga Luzon. Probinsyano, yung mga probinsyano, nabanggit pa niya dito. Legit. Kasi kapag nakapagbigay ng ganito, nakapagbigay ng ganyan, nakapagbigay ng ganito, ganyan, iba na agad ang tingin nila sa tao. Never sila mag-iisip ng masama because yun ang mga probinsyano So iniisip nila na, wow, nakakatulong to, okay to, so this is God. Hindi nila naiintindihan, nakakahiya po sila sa mga taong nakakapanood sa kanila. Nakikita yung mga struggles nila na napakapangit sa life. Tas yun ang pinapakita niya, yun ang pang-clickbait niya. Diba? Hindi... Yun po kasi, sa totoo lang po, realidad po yun. Hindi mo na yun maitatago sa buhay. Kung ganun ka, mahirap ka. Yung mga taong mahirap, yung nakaranas ng hirap, hindi mo na yun maitatago. Tanggap na namin yun. Ngayon, yung mga tao na pumayag na ma-vlog, tanggap namin yun. Nag-agree kami doon. Diba? Kaya hindi mo pwedeng questionin yung sinasabi mo na kahihiyan. Kasi yung tao na yun, pumayag yun, nag-agree yun.
kung nag-oppose yun doon, may kaso yun. Pag meron kang binidyohan, nag-oppose yung ano mo, pwede kang makasuhan. Oh, pwede kang maereklamo. Pero kung pumayag naman, kasi di na po nila iniisip yung kahihiyan na sinasabi ninyo. Yung hiya na yun, hindi mo yun maisasaing. Hindi mo yun maipambibili ng bigas. Narinig ko lang yun doon sa isang kaibigan ko din na nasa mahirap lang din ang kalagayan. Di ba? Yung hiya na yun, hindi mo yun maisasaing, hindi mo yun maibibili ng bigas. Oh, real talk lang yun. Totoo yun, hindi mo yun maibibili ng bigas. Din alam nitong mga tao na to na nakaka-gain ng mas pa sa binibigay niya itong si King Lax. Mas madami pa pong nag-gain si King Lax through them people kaysa sa binibigay niya. Okay. So ibig sabihin, talo pa kayo dito mga manonood. Talo pa kayo dito mga ipinapahiya niya kayo sa social media, sa buong social media, plus million views. In fact, mapapansin niyo mga ka-homer ko, this is just a big excuse from him. Kaya bumaba ang views. Ayan, paano nagiging talo? Kasi ganito po yun, na-encounter na rin po namin yung dati doon pa sa dati ko pang kinabibilangan na grupo. Kasi may mga nagsasabi na, iba-vlog na lang, parang, may ganyan din pong idea yung iba na nakikinabang lang daw yung mga vlogger. Nakikinabang lang daw. Di kung naghihirap ka, i-vlog mo yung sarili mo. Ngayon, kung wala kang community, may manunood ba sa'yo? May magi-sponsor ba sa'yo? Kung wala kang community, wala nakakakita sa'yo sa social media? Di ba wala? Hindi yun mag-happen. Napakahirap nun mag-happen, mag-materialize na i-vlog mo yung sarili mo, ipakita mo yung kalunos-lunos na kalagayan mo. Napaka-imposible po nun. Napakahirap nung mangyari. Matagal yun bago mangyari. Possible yun, pero napakatagal po nun. Hindi mo rin sigurado. Pero dahil nga po meron mga vlogger na ganito yung naging content, may mga community nag-i-exist, may mga sponsor na nag-i-exist na matutulungin at hindi nagsasawang tumutulong, nagiging posible na magkaroon ng bahay in an instant, ilang buwan lang. Diba? Yun ang nagagawa ng pagtulong-tulong. So, hindi natin pwedeng questionin yun. Tumutulong ka na nga, masama. Hindi po talaga, kahit kailan hindi naging masama ang pagtulong. Oo, hindi po naging masama yun. Tuloy natin. King Lax. Kasi nabuksan na ang utak ng mga tao. Alam na ng mga tao yung pakulo nyo. Kaya wala ka nang pwedeng sabihin dyan, kundi pasensya na. Tapos na ang era ng ganyan. Gising na ang mga tao sa mga kabalbalan na pinaggagawa nyo. Kung talagang gusto mong tumulong, real talk ha. Okay. Natutunan ko din talaga to kila Atty. Libayan and Boss Kayo, inuulit ko. Okay. Wala dapat camera. Tumulong ka sa sarili mo lang. Sa sarili mong will. Hintayin mo na may bumalik sa'yo. Hintayin mo na mangyari yung sinabi ng Word of God na mas malaki ang balik sa'yo kapag... Ayan nakapost pa niya dito. Basahin ko ha. Mateo 6:1. Mateo chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So, alam ko naman po na yung mga tumutulong na yan. Bakit ka ba tumutulong? Ano ba ang gusto mo? Tumutulong ka lang dahil gusto mo may gantimpala ka. Alam ko naman po na yung mga tumutulong na yan, hindi po yan ganyan ang kaisipan yan. Tumutulong po yan out of love, out of compassion, hindi dahil meron silang gustong kapalit. Diba? Hindi po ganito yung mga taong totoong tumutulong. Ito yung mga taong sasabi kong hypocrites kasi tumutulong lang pala sila. Gusto nila maparangalan, gusto nila maging tanyag. Yun, papasok dun po yung hypocrisy. Pero yung mga taong alam ko, di ba? Alam niyo po sa sarili niyo kung kayo nanonood ngayon, alam niyo kaya kayo tumutulong. Hindi kayo naghahanap ng kapalit. Ginagawa niyo yun dahil compassion and love. Dahil sa compassion and love. Pakitang tao. Hindi naman po ibig sabihin na yung dahil ba may camera, pakitang tao na agad. Kung ginagawa mo naman talaga yun, out of love, out of compassion, magiging basehan ba yun na dahil may camera is pakitang tao lang? Hindi pa rin. Ang magdidetermine pa din dun, yung sarili mo, yung tao na kapalibot sa'yo,
at yung nasa taas na nakatingin sa'yo. Hindi po yun madidetermine dahil may video ba. Lahat ba na naka-video is hypocrisy na? Hindi po. Hindi, kung i-interpret mo po to, hindi po, hindi po natin masasabi na gano'n na dahil ba may camera, pakitang tao lang. Hindi po. Ang magdedetermine pa din po doon, yung puso mo, yung sarili mo, malalaman mo yun. Yung tao na kapalibot sa'yo, malalaman nila yun eh. Kasi alam nila kung anong mga sinasabi mo behind the camera. Hindi naman ibig sabihin na may camera is pakitang tao na agad. Wala naman pong ganon. Kahit interpret nyo po yan dito according dito sa binasa ko, dahil ba may camera, kaya po mga audience natin, mga kapambihira, hindi lahat ng may camera is pakitang tao. Kasi ito po, nag-uso nga, wala nga pong walang content creation noon. Walang content creation noon. Walang content creation noon. Diba? Lahat ba na nakapublish is pakitang tao? Hindi naman. Yung ibang nakapublish is inspiration, example, nagiging example sa mga tao, nagiging, diba, lahat na nakapublish, diba, meron yung iba, ina-announce lang, yung iba, nagiging history na lang. So, hindi naman po ibig sabihin talaga na automatic basta may camera, hypocrisy na. Parang salaan naman yun. Salaan naman po yun sa interpretation dito. Ang sinasabi lang po dun, mag-ingat ka sa sarili mo, alam mo yun. Kung hypocrites ka na, alam mo yun sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin dahil may camera, hypocrites ka na. Hindi naman po ganun. Okay na ba? Nakatulong ka ng sa loob mo lang talaga. Hindi yung may camera sa likod, yan, dapat magdadrama ako. Yan. Balik tayo sa tunay na issue. Diba? Regarding sa online kasi. So, tama yung sinabi ko na ganun yung minimin nila. Na pag may camera, hypocrites ka na. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi nun, mag-ingat ka kasi alam mo yung sa sarili mo kung hipokrito ka o hindi. Halos lahat ngayon ang ginagawa ng tao naka-camera na. Naka-video na. Halos lahat ng ginagawa ng tao ngayon. Yung iba kahit nasa CR, naka-camera pa. Kumakain, nagsiselfie pa. Diba? Ang totoo niyan, mapapansin nyo, kahit ako, hindi na ako nagpo-promote ng online casino. It's been few months now. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? Hindi dahil sa tumalikod siya. Dahil ang hina na ng bigayan ngayon. Siya, yung tipo ng tao na manunumbat na tao. Kasi wala na. Offeran mo yan ng 1 milyong piso, mga kahombre ko. Makikita nyo na sobrang hipokrito ng tao na yan. Makikita nyo na babalik yan sa pagpopromote ng online casino. Unfortunately kasi ngayon, sobrang hina na ng bigayan as in. From dati na 200 to 300k pesos per week, ngayon 20 to 10k na lang. Kaya grabe, laki pala po ng kinikita ng mga nagpo-promote ng sugal. Ganyan pala kalaki ang kinikita nila. Grabe, ngayon ko lang po yun nalaman. Pero yung sinasabi po niya na kaya daw tumigil si King Lux, sige, panoodin ko po, reaksyonan po natin yung full video ni King Lux about po dun sa kanyang pag-quit ng sugal. Tingnan po natin kung tama ba talaga yung sinasabi dito. Na kaya nag-quit is dahil lang daw sa baba ng bigayan. Pero may nakita akong post ni King Lux yung meron siya natanggap na panibagong trabaho, ano ba 'yun? Endorsement yata 'yun na syempre pag may endorsement, meron kang doon, may kita ka doon. So dahil may panibagong blessing dahil sa pag-quit niya sa sugal. So ibig sabihin sinasabi niya na there is a blessing on striving for good. Parang ganon. Parang ganon yung ibig niya sabihin. Kasi nag-quit siya sa sugal. Sinasabi niya na masama yung sugal. Nag-quit siya. May blessing sa kanyang pag-quit. Di ba? So, pero panoodin po natin yun next time yung full video nung reactionan po natin yun. Tuloy natin. Malapit na po itong matapos mga kapambihira. hindi na rin ako nagpo-promote Hindi ako bababa na ganun kababa para wasakin ko yung sarili ko sa social media. Di ba? Na nagpo-promote ako ng online casino. No way, man. You need to pay more than that. Ganun po ang nangyari sa kanya. Makikita natin yung ugali niyang balimbing. So, parehas lang din naman pala sila. Ano ba yun? Sinasabi niya sa sarili niya yung kaya di na siya nagpo-promote in a few months. Parang parehas lang din.
Yung tipong yun ang nagbigay ng plate sa kanya. Okay. Nakakainin niya for almost a year. Yun din ang motibo ba't siya nakabili ng sasakyan. And yun din ang sisiraan niya ngayon. Kasi wala na po siyang magawa. Wala nang kumukuha sa kanya. Bakit last year, nung nagsisimula ka pa lang, King Lax, hindi mo sila siniraan? Kasi may kinikita ka pang malaki. Ganun lang yon, man. Huwag kang magmalinis. Kasi hindi ka malinis na tao. Once na pumasok ka na sa online casino, pumasok ka na sa sugal, sobrang balimbing, sobrang hipokrito mo kapag ka umurong ka. Once na, well, hindi naman. Once na siniraan mo sila because you were once a part of them. Ba't mo sisiraan? At ang kapal pa ng mukha mo, do you think people would believe na yung kinita mo sa sugal ay hindi yon ang ginagamit mo upang tumulong at mag-content ka? Syempre hindi totoo yan, mga ka-hombre ko. Ano ba naman yan? Syempre yun at yun din ang pera na ginagamit niya, pampaikot ng negosyo niya. Sa'yo na mismo nang galing. Kinailangan mo kasi wala ka ng pambayad sa staff mo, wala ka ng pambayad sa editor mo, sa sarili mo, panggalaw mo. Ikaw sa'yo na mismo nang galing. Bakit ka ba gumagalaw? Ba't ka ba merong editor? Ba't ba meron ka mga staff? Kasi dahil sa content mong poverty corn, see? Sasabihin mo pa na hindi mo ginamit yung kinita mo sa online casino to help. Now, sarili mo yung binaon mo. Diba? Man, tigilan mo tong mga shit mo na to because you are super So, fun. ang masasabi ko lang po dito, so si King Lax, yun nga, nag-i-strive siyang gumawa ng mabuti. Pinipilit niya yung sarili niya na maging mabuti. At mamasamain pa ba natin yun? Lahat ng tao may angking kasamaan, may mga negatibo tayo sa buhay natin. Kung meron kayo nakikita ng mga tao na nagsisikap na maging mabuti, huwag niyong husgahan, huwag niyong sabihin ng ipokrito. Kasi mabuti nga yan nagsisikap siya. At least nagsisikap, at least nag-decide, nag-step up. Diba? Kesa naman, tuluyan mong ilulugmok yung sarili mo, para katulad ng sinasabi niya na, huwag ka nang umalis dyan, huwag ka nang magpaka-ipokrito. Dito ka na lang. Oh, kaninong boses yun? Ba? Pansinin po ninyo mga kapambihira, ganun, parang ganun yung gustong sabihin nito na lahat na lang tayo magpakasama, magsama-sama na tayo dito. Parang ganun. Parang ganun po yun. So, tingnan po natin yung full video, panoodin po natin next time. Sobrang nakakatawa siya, mga ka-hombre ko. Okay. Meron pa po siyang nasabi, mga ka-hombre ko. Okay. Negative daw po ang kanyang earning sa mga videos. Okay. Doon pa lang alam nyo na. Ibig sabihin, hindi kumikita ng tama yung video niya ngayon, mga ka-hombre ko. Okay. So, ibig sabihin, this is a real business for the guy. Alam nyo, pasalamat ako. Humina na ang views ng tao na to. Because yung mga ganitong klase ng tao, mga ka-hombre ko, yung ginagawang business, yung Ayan. Pag humina na po ang kita ng, pag humina ang revenue, paano magtutuloy-tuloy yung charity content na ginagawa? So, matitigil po talaga yun, matitigil yun. So, kaya nga po nagagawa siya ng mga strategy, gumagamit siya ng, natanggap rin po niya yung ganyang sugal. Sabi niya, inamin na rin naman po niya na kinailangan din daw niya. Kasi nga po, para magpatuloy yung ganitong programa. Kasi, hindi nga po, simpleng tao lang po kami, simpleng tao lang po. 'Di ba? Kahit po, ano ba? Paano ba to? Kasi kahit nga po si Manny Pacquiao kung uubusin po niya yung pera niya para lang sa pantulong, hindi po niya yung gagawin. Kahit sobrang bait niya, alam po natin na sobrang bait niya, hindi po niya yung gagawin. Siyempre, magtitira siya para sa pamilya niya. Pero, still, lumalaban siya, nagtatrabaho siya para saan? Kasi marami pa siyang plano. Although kung iisipin natin, ang laki na ng pera niya, pero nagtatrabaho pa rin. Diba? Kahit nga minsan yung mga laban niya, parang hindi niya deserve na lumaban doon. Diba? Pero naglalaban pa rin siya. Para saan po yun? Kasi nagtatrabaho pa rin siya. Kasi nga po, yung pera niya, mauubos yun kung itutulong lang po niya sa lahat. Kung uubusin niya pantulong, hindi po ganun. So, kinukunik ko po yun dito. Bakit? Kasi, kung titigil na siya sa kung titigil na siya sa pag-vlog,
Diba? Kung titigil na siya, wala na mangyayari. Hindi na makakapag-content, wala lang matutulungan mga tao. Wala na, tapos na. Sarili na lang niya yung asikasuhin niya. Iinggitin na lang niya yung mga audience niya. Na ito yung naipundar ko, bumili ako ng ganito, bumili ako ng kotse, bumili ako ng lupa, bumili ako ng bahay na may swimming pool. Diba? Ganun lang yung magiging content niya at possible na marami pa rin manonood sa kanya. So, wala na. Titigil na yung charity vlog, charity content, titigil na yung pagcha-charity. So, ano mangyayari? Wala na. Sayang. Maraming nakikinabang, maraming nababago ang estado ng pamumuhay, maraming nagkakabahay. Diba? Sayang. Kung ipupush natin si King Lux na tumigil, edi, sino makikinabang? Si King Lux lang. Imbis na maraming nakikinabang, maraming natutuwa, maraming napapasaya, pag tinigil na po yan ng King Lux, sa totoo lang, pag nagtigil na po si King Lux, sigurado ako marami na po yung, syempre nakapag-savings na po yan. Pag ganun po ang ginawa niya, may manunood pa rin sa kanya, magsusuporta pa rin sa kanya, kasi minahal na siya ng mga tao. Pag tinigil po niya yan, hindi po siya dun talo. Ang talo po dun, yung mga taong umaasa rin sa kanya, yung mga empleyado niya. Diba? Tulong. Tas sisiraan pa. Okay. Yung online kasi yung sugal na nananahimik na hindi naman din siya pinilit, kundi siya ang gumusto dahil sa napakalaking pera. Sisiraan mo ngayon kasi wala ka nang kinikita. Okay. Grabe. Imagine niyo mga kombre ko kung gaano ka-packed up yung ganung mentalidad. Oh my God, man. I'm super disappointed, King Lux. Hindi naman siguro sinirahan, parang sabi natin nagbabagong buhay yung tao kasi nalaman niya or may nag-mentor sa kanya, may nag-advise sa kanya na itigil mo na bro yung ganyang sugal. Oh, di natin alam. Malalaman natin, try natin i-ano yung full video. I-detalye natin. Next time, suggestion ko sa'yo, bago ka magsalita, aralin mo munang mabuti. Kasi sa sarili mong bibig nang galing ang ikakabaon mo. Okay. One love. Good fucking vibes. Pambera. Ayun, tapos na pala ito mga kapambera. So, ayun po. Napakinggan po ninyo yung parang anong sense nung pinagsasabi. Ang gusto niyang mangyari, si King Lux, huwag ka mag-quit sa pagsusugal. Huwag ka mag-quit. Tapos, yung charity content mo, palitan mo na lang yan. Huwag ka na mag-charity. Kasi kayang-kaya pong gawin yun ni King Lux. Kayang-kaya pong gawin yun. Mag-ship siya ng content. Kayang-kaya pong gawin yun. Pero, wala ng charity. Pero, still nandun na siya. Nakaano na siya. Nandun na siya sa taas. Marami na siyang supporter. Marami na nagmamahal sa kanya. Kasi, sino ba naman ang di mapapa-support kay King Lux? Napakagalante naman talagang tumulong. Napakagalante. Kakaiba po sa lahat ng charity vlogger. Isang content lang. 100,000 ang binibitawan. Isang content lang po yun. Wala nang madaming follow pa yun. Gagatasan pa niya ng marami yung mga nagba-viral na video niya. Hindi na po yun. Ilang episode lang yung pinaka nakita ko. Tulad nung binigyan niya ng kalabaw. Nakailang balik lang siya doon. Hindi pa yata nalagpas sa kamay. Wala pa. Ang nasubaybayan ko, parang 2 lang eh. Nakadalawang balik siya doon sa binigyan niya ng kalabaw na nag-viral, na Jessica Soho. Diba? Pambihira yan. So, yun po, yung parang, di ko alam kung bakit inaaway si King Lux, bakit si King Lux pa. Gusto lang magbagong buhay ng tao na mag-quit sa sugal. Minamasama pa natin. Pag meron po kayong nakitang kapwa nyo na gusto magbagong buhay, huwag nyong hadlangan, huwag nyong i-bash, huwag nyong batikusin, huwag nyong kontrahin kasi at least merong mga tao nagsisikap na gumawa ng mabuti, kinokontra nyo pa. Ang gusto nyo maging mangyari, magsama-sama tayo dito para parehas tayong magpakasama. Aba, matindi. Matindi po ang nangyayari sa mundo ngayon. Ang gusto ng mundo, puro bad influence na lang lahat. Lahat na makikita mo, social media, puro bad influence. Yung mga mabubuti, yun yung babatikusin. Yun yung sisiraan, yun yung sisirain. Yun yung wawasakin. So, ang tawag doon, pasama po ng pasama ang ang mundo natin. Kaya mangyayari po yun na talaga, pag ganyan po ang pinipid sa mga tao, dami pong nanonood sa kanya, marami pong taga-suporta rin siya. Pero kung hindi ka po magiging
observant sa mga napapakinggan mo, madadala ka. Oo nga naman, negosyo lang pala yung ni King Lux, ganito. Yung mga vlogger na yan, lahat pala yung masasama kasi nakakamera lahat. Hindi po lahat. Kasi lahat, kahit nga po artista, nagbablog na din. Kahit nga po mga politician, ginagamit na rin po yung social media. Kasi nandito po tayo sa ganitong era ngayon. Kaya, wag po kayong magtaka kung lahat na lang is nakakamera. Pero yung ulitin ko po, yung hypocrisy, ang magdedetermine nun, hindi yung camera, kundi yung sarili mo. Yung tao nakapalibot sa'yo, at yung nasa taas. So, yun lang po. See you tomorrow. God bless mga kapambira. Bye-bye.